Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, pag-usapan po natin ang mga failures ni Kuya John at mga lessons para sa mga newbie investors. Welcome back. Ayan, pag-usapan po natin tungkol sa mga failed investments sa stock po ito ha. At lessons para po sa mga newbie investor. Kasi tinanong po ako ni Dragonfly na naman for their social media posting po. Have you ever made a failed investment? What lesson did you learn that you can share to other investor? And ang sagot ko dito sa kanila, syempre, ang dami. Syempre, dami kong failed investor. At syempre, happy na rin ako kahit na may failures, kahit na masakit, happy rin ako kasi without those failures, hindi rin po ako natuto, So, pero para sa akin po, hindi ko po pag-uusapan sa video na to yung mga failures na nagawa ko po kasi ayoko po maiyak, ayoko po maalala, yung mga pera na nakawala, pera na nasayang, Pag-usapan na lang po natin yung mga lesson for the benefit of newbie investor. Para po kayong mga newbie investor, hindi nyo na po ulitin, Kasi po when you commit investing mistakes, you lose money. Kaya nga, I'm very, very passionate sa channel po natin to share lessons, para hindi nyo na po danasin yung mga failures na nangyari po sa akin, At umpisahan na po natin. Ang unang lesson na gusto ko po ituro po sa inyong lahat ay be humble. Be humble as an investor. Always, always be humble. Stop thinking na you will enter the stock market and you can outsmart anyone. The stock market is not filled with dumb people, okay? Marami pong pera sa stock market, kaya po marami pong matatalino po sa stock market. Kaya mag-iingat po kayo, Kasi po the moment na yung pride po, yung pride natin, yung fried chicken po natin ay pumasok, our judgment will be clouded. Tingnan mo nangyari dito kay Anakin. Okay na sana Okay na yung path niya maganda na sana yan. Naging Darth Vader katuloy. Kasi nga yung pride pumasok hindi siya nakinig kay Yoda. Ganun po yun ganun po, yung pride po, mag-iingat po tayo sa pride. Bibigyan ko po ay na related story na medyo kakaiba, katuwaan lang. Hindi po ito yung video na ito, na nangyari po na napanood ko dati, Pero, yung pamangkin, may isang teenager po I think 13, 14 years old siya pamangkin ng asawa ko, So nakita ko siya, nanonood siya ng ng YouTube, Tapos sa YouTube na yon, sabi ko, ano yung pinanonood mo, Yung YouTuber, pinakikita lang niya yung laman ng bag niya. Yung YouTuber po, ordinaryong bata lang din po, teenager lang din. Tapos pinapakita niya yung laman ng bag niya. Sabi ko sa sarili ko, ano ba yan? Ang syunga-syunga na topic. Laman ng bag. Pero nung nakita ko po yung nung nakita ko yung number of views, so parang 200, 300,000, nanlaki yung mata ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi to syunga-syunga. Yung bata na to, na gumagawa ng video na to, matalino po ito. So, wag po natin i-generalize, ng mga bata or Gen Z, na wala tayong matututunan sa kanya, Ayun. So, stop thinking po, Para lang po sa akin, stop thinking that the world is full of dumb people, Wag pong ganyan, But start thinking that the world is full of people you can learn from. Wag po natin i-dismiss kahit sino pong tao, Lagi po tayo nag-o-observe. Lagi po natin tinitingnan ano ang matututunan natin, ano ang mapupulot natin sa bawat tao nakakasalamuha po natin. Number 2 po, be patient. Be patient. Very, very important po because it is the pursuit of becoming rich fast. At hindi lang po ako, napakaraming tao po ang nawalan ng pera dahil po dito, mga opportunities po, Ayan, made me lose so many opportunities and money in the process. The pursuit of becoming rich fast. At kahit na gaano po kayo ka-educated, kahit gaano po kayo ka-guided, minsan po talaga sumisipa po itong desire po natin na maging mayaman po agad. Investing is a patient person's game. Yan po ang katotohanan po niyan. And masasabi ko lang po sa inyo po lahat, don't make quick assumptions, Marami po ako nakakausap po
na they make quick assumptions. Hindi ko po sila masisisi kasi kahit ako, ganun din po ako, I make quick assumptions, no? So, ang payo ko po, always do the math and calculate. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Dati, I thought, no, that dividend investing is so dumb. Kasi ano ba ang dividend? 3%, 4%, 5%. I thought, sobrang dumb. Paano kaya yaman sa ganyan, no? But I did the math and doon ko na-realize, no, na ang ganda nitong dividend investing. Always calculate po, no? And be patient po, no? Para po itong tingnan niyo po, no, mahilig pa kayo sa pagkain. Alam niyo po ba yung brisket? Beef brisket, yung pag sinabi barbecue sa US, no? Pag sa Texas, beef brisket. Ang mga beef brisket po, niluluto po yan ng sobrang tagal. 8 to 16 hours po niluluto ang brisket. Okay? Para po maging tender at masarap. Ganon din po, para maging masarap po ang ating financial situation, kailangan po natin ng patience. At number 3 po, be rational. Utak po pagaganahin, hindi po puso. Kasi emotion, kalaban po ng pera po yan. Emotion, no? The moment you become emotional, you will commit stupid mistakes. When you are high on your emotions, no? Both negative or positive, kahit anong klaseng emotion, diyan ka po talaga tatamaan at magkakamali, no? Actually, no? Humiwalay po tayo sa investing po, no? Companies, no, they take advantage out of you. Industries, they take advantage of people because of emotion. Totoo po yan. Sabi nga po nila, no, kailangan yung mga pagkakataon doon na ano ng mga na take advantage ng mga companies, no, ang mga tao is during wedding and funerals, kasi hindi daw nag-iisip ang tao pag wedding and funeral. Basta na lang yung puso ang gumagana. Yun po ang sabi po ng ibang industry po. Sabi po nila, hindi po ako, ha? Ayan. So excitement, excitement, it makes you invest quickly in something you don't understand and you are not prepared for kasi excited ka. Ayan, sinasabi ko kahit positive, no? Kahit positive, pwede kang tamaan po dyan. And fear naman, pag meron ka naman takot ng negative emotion, it makes you do nothing. When you should be acting swiftly. Wala kang ginagawa pero dapat pala nagmamadali ka na. Bakit? Takot ka Bakit ka takot? Kulang ng knowledge, no? Ayan. So, ganun po no? Ganun po, no? Pag sinabi pong be rational, lagi pong payo ni Charlie Munger po ito, no? Logic ang pagaganahin, hindi po puso. Utak, hindi puso, no? Lagi po natin tatandaan, no? Pagdating sa pera, pagdating sa investing, pera, pera kasi puro pera nasa isip. Ibig sabihin, utak pala, utak, hindi puso, utak ang pagaganahin po natin, no? Do the math and trust the process po, no? And number 4 and last na po ito, follow the best of the best. No, kung may susundan din po kayong tao, yun na pong the very best. Do not reinvent the wheel. Wag po nyo i-reinvent lahat. Kasi kung dadaanan nyo po lahat, pati po lahat ng mistakes, dadaanan nyo po, no? Yun po sinasabi ko po sa inyo, no? Kaya po ako, very, very big fan po ko ni Charlie Munger. Kasi po siya po talaga ang the best of the best. Kung sinasabi po nila na si Warren Buffett, richest man dati, no, in the world, Berkshire Hathaway, sobrang successful na company. Si Charlie Munger po ang architect ng Berkshire Hathaway. No? At pag ako po nag-experiment po, kasi minsan hindi ko talaga maintindihan yung mga tinuturo ni Charlie Munger. Kaya minsan iniisip ko, mas magaling ako sa kanya. So minsan nag-experiment ako outside of his advice. At tuwing nag-experiment ako outside of his advice, nasasaktan po ako. Kaya po ngayon, nag-give up na po ako. Sinusundan ko na lang po ang payo ni Charlie Munger lagi. No? Ayan, no? Just listen po sa advice po nila. Kasi po, 90 plus years old na po, pareho po ito, no? Si Charlie Munger, 99 po, pero patay na po siya ngayon, no? 99, at age 99 po siya nawala, nag-pass away. Si Warren Buffett ngayon is 93, no? Listen po tayo sa advice nila para makaiwas po tayo sa maraming pagkakamali, no? Investing is a game of avoiding mistake. Ito po lagi sinasabi ni Charlie Munger, no? And lagi sinasabi sa stocks po, no? Sa stocks, ito po, dito ako nagkakamali talaga madalas, no? Lagi po sinasabi ni Charlie Munger, invest only in wonderful stocks and don't overpay.
Simple lang eh. Simple lang pero minsan kahit napakasimple hindi ko pa rin nasusundan, no? Kaya minsan kahit si Kuya John, syunga-syunga pa rin, no? And if you do the math, you will realize that Charlie is always right. At yun lang ang daldalan natin yan. Sana may napulot po kayo. Basahan nyo na lang po ang mga disclaimer po natin. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwentuhan pa tayo sa baba. To God be the glory. Happy investing po sa inyo. God bless. Bye-bye.